Happy Lord's Day everyone! Welcome po sa ating online worship celebration. Sa mga pagkakataon pong ito, alayan po natin ang pagsamba at pagpupuri ang ating Panginoon dahil siya po ay nararapat sa mga bagay na ito. Sama-sama po tayong sumayaw, umawit at lumundag sa pagpupuri at pag-aalay ng pagsamba sa ating Panginoon. Tayo po ay umawit sa ating Diyos sa buhay. Sumba, tayong lahat magpuri, lahat ay lumukso, tayong lahat sumayaw, lahat malakpak, itaas mga kamay, ating ipagsigawan si Jesus. Patuloy po natin alayan ang pagsamba at pagpupuri ang ating Panginoon. Hallelujah! Tayong lahat sumba, tayong lahat magpuri, lahat ay lumukso, tayong lahat sumayaw, lahat lumalakpak, itaas mga pagsigawan si Jesus. Tayo sumayaw, lumunag sa kagalakan, taas mga kamay, sama-sama sa Kanya. Tayo sumayaw, lumunag sa kagalakan, taas mga kamay, tuwalhatiin siya. Tayo sumayaw at lumukso-lukso pa. Tayong lahat sumba, tayong lahat magpuri, lahat ay lumukso, tayong lahat sumayaw, lahat malakpak, itaas mga kamay, ating ipagsigawan si Jesus. Tayo sumayaw, lumunag sa kagalakan, itaas mga kamay, sa pagsamba sa Kanya. Tayo sumayaw, lumunag sa kagalakan, itaas mga kamay, at tuwalhatiin
magpatuloy sa ating pagsamba sa ating Panginoon. Yes, Lord God, tunay nga po na ikaw ay nararapat sa pagpupuri at pagsamba, Panginoon. At tanggapin mo po, Lord God, ang aming awitin, ang aming alay, Panginoon, sa iyo. Sa mga pagkakataong ito, Panginoon. Yes, Lord God. Kagandahan mo ay pagmasdan ang pag-ibig mo sa kitog ko. Kailan may di pababayaan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Mananatili sa iyong lilim, masasambahin ka sa dakong lihim. Mananatili sa iyong masumpungan ka sa dakong lihim. Panginoon, ay kalingat sa babago ako mo. Salita mo'y panghahawakan sa iyo lamang. Matatagpuan sa iyo lamang. Sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Papuri ko tanging sa'yo, sa'yo lamang iniaalay, O Panginoon, ang puso ko sa'yo magpakailanman. Papuri sa kataas-taas
are welcome to send your tithes and offering and your seed to the man of God. May the Lord bless your generosity and your support in our ministry. Kindly send your seeds and your tithes into this GCash account number, 0912-7327627. God bless you bountifully. Lord's Day po sa ating lahat. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa araw na ito. Welcome po sa ating online worship celebration at sa ating on-site worship celebration. Binabati ko ang mga kapatiran dyan po sa ating church family sa Carson, California, sa pangunguna ng nagpapastor sa kanila, si Brother Dante. Kumusta po kayo? Pagpalain po kayo ng Panginoon. Sama-sama tayo sa ating paglilingkod at pagpupuri sa ating Panginoon. Bagamat may distansya dahil nandiyan po kayo, pero hindi hadlang ang distance dahil sa pamamagitan ng online celebration na ito, nagkakasama-sama tayo. Mahalaga po ang nais ko pong talakayin sa araw na ito. Ito po ay tulong gabay sa mga magulang sa inyo pong paggagabay sa inyo pong mga anak, lalo't higit sa mga major desisyon sa buhay tungkol sa pag-aasawa o paghahanap ng kapareha. My interesting topic today is entitled, Paano ko malalamang hindi siya ang tamang tao para sa akin? Ito po ang nais ko pong talakayin ngayon. Uulitin ko, paano ko malalamang hindi siya ang tamang tao para sa akin? Finding the right person according to God's plan. Ang sabi po ng Bible in Proverbs 3:5-6, Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. In Proverbs 14:12, there is a path before each person that seems right, but it ends in death. May mga daang sa tingin ng tao ay tama, ngunit ang dulo ay kapahamakan. In Proverbs 18:22, He who finds a wife finds what is good and receives favor from the Lord. We can also say, He who finds a husband finds what is good and receives favor from the Lord. Vice versa. Sa panahon ngayon, ang hirap makasiguro kung siya ba talaga ang para sa iyo. Minsan kasi, mabait, pero may sabit. Looking terrific, pero yun pala, grabe yung saltik. Christian nga siya, pero toxic naman kayo sa isa't isa. Masaya kayo, pero wala kayong direksyon. So ang tanong natin ngayon, paano mo malalaman kung siya ang tamang tao para sa iyo? Ang hirap naman talaga malaman minsan kung siya na nga ba. Lalo na kapag masaya kayo, sweet siya, at parang answered prayer ka. Pero ang tanong, paano kung mali pala? Paano ko malalaman na hindi siya ang tamang tao? Ang pag-ibig ay hindi lang dapat nararamdaman, dapat sinusuri, sinusubok, at ipinagdarasal. Dahil ang pagpapakasal ay hindi parang kaning isusubo at iluluwak kapag nainitan.
Kaya dapat sigurado ka sa pipiliin mo. Mahirap magkamali, lalo na sa paghahanap ng kapareha. Una kong tatalakayin ay ang mga sinyales, signs that the person is wrong for you. Una, it pulls you away from God. Kung hinahata ka palayo kay Lord, hindi siya ang tamang tao para sa iyo. In 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. Huwag kang makikipamatok sa hindi mananampalataya. Sabi ng Biblia, paano ba magsasama ang dilim at liwanag? Paano mo pagsasamahin ang Diyos at si Satanas? A wrong person will pull you away from God. Kapag maling tao, hihilahin ka palayo sa Diyos. Kapag ang isang relasyon ay hindi ka tinutulungan sa iyong spiritual walk, kapag nahihirapan kang magbasa ng Biblia, mag-pray o sumamba dahil sa Kanya, red flag na agad yan, kapatid. Ang tamang tao ay hihikayatin kang lumapit sa Diyos, hindi palayo sa Diyos. Yun bang noong wala pa siya, sobrang nakapokus ka kay Lord? Nung magkajowa ka, na out of focus ka na-distract ka na. Dati on fire ka, ang dami mong time kay Lord, very useful ka sa ministry. Pero nung ma-inlove ka, bigla-bigla, wala ka ng time sa ginagawa mo para sa ating Panginoon. Hindi ka na ganun kainit kay Lord. Ibang init na ang nararamdaman mo, hindi kay Lord. Unti-unting lumalabo, unti-unting lumalamig. Nung maging kayo, ayaw niyang nagpipray kayo, walang interest sa spiritual growth. Kapag niyayaya mong mag-church, ang sagot lagi ay next time na lang, nakilang yaya ka na, pero ayaw pa rin. Next time actually means no time, not interested. Ang laging time nyo, ay ang priority niyong dalawa, time niyong dalawa, hindi time with God. Meron kayong time sa isa't isa, but there's no time with God. Right person draws you closer to God. Wrong person distracts you from Him. Ilalayo ka sa ating Panginoon. Pangalawa, encourages compromise, not conviction. Kung kailangan mong magkompromiso ng purity at convictions mo, para sa Kanya, hindi tama yan. Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kapag kailangan mong lumihi sa prinsipyo mo para lang mag-work ang relasyon, that is not love, that is compromise. Okay lang kahit secret relationship tayo. Okay lang kahit may kunting kasalanan, basta mahal kita. Umpisa yan sa hawak ng kamay, pahawak-hawak ng kamay, papunta sa akbay. May patutunguhan yan. Parang larong baseball yan. May first base, second base, third base, at hindi titigil hanggang hindi maka-home run. Yung mga banat na, akala ko ba mahal mo ako? Kung talagang mahal mo ako, pagbibigyan mo ako. Gagamit pa ng emotional manipulation. Pag hindi pinagbigyan, hindi mahal. Ang isa naman, paniwalang paniwala. Maski aram mo na ilalando ka, kay panuruyag mo man. True love honors boundaries. True love waits. Ang totoong pag-ibig, nakapag-aantay. Pag ang isang tao ay paulit-ulit kang hinihikayat na labagin ang kalooban ng Diyos, gaya ng premarital sex, lies, dishonesty, secret relationship, hindi yan pagmamahal, kundi lust, pita ng laman o tukso. In 1 Thessalonians 4:3,
God's will is for you to be holy. So stay away from all sexual sin, sabi ng Biblia. Kung kailangan mong isakripisyo ang obedience mo kay Lord para lang mapasaya siya, then you are in the wrong relationship. Pangatlo, na sinyales, kung laban sa kalooban ng Diyos ang relasyon, hindi mo kailangang ipaglaban. Minsan alam nating mali, pero pinipilit pa rin natin kasi mahal mo siya. Pero hindi lahat ng minamahal natin ay inilaan ng Diyos para sa atin. In Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Minsan kaya hindi umaayos ang relasyon ay dahil hindi ito nakaangkla sa kalooban ng Diyos. Pang-apat na sinyales, kung hindi siya nagpapakita ng bunga ng Espiritu, mag-iingat ka. Hindi sapat na may feelings. Tingnan mo rin, may prutas ba siya? Meron bang self-control? May love, joy, patience. In Galatians 5:22-23, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, etc., etc. Kaibigan, kapatid, kung paulit-ulit kang sinasaktan, minamanipula o pinapabayaan, hindi yan bunga ng Espiritu. Panglima, brings confusion, not peace. Ang relasyon ay nagdadala ng confusion at hindi kapayapaan. Kung walang kapayapaan sa puso, makinig ka. Baka sinasabi ng Holy Spirit, anak, hindi siya ang best para sa iyo. Pero ikaw, pilit ka pa rin. Peace is one of the clearest ways God leads us. Ang kapayapaan. Colossians 3:15, let the peace of Christ rule in your hearts. Kapag wala kang kapayapaan, huwag mong i-ignore. The Holy Spirit might be warning you. In 1 Corinthians 14 verse 33, for God is not the God of confusion, but of peace. Kapag laging may drama, merong doubt, emotional stress, maybe this is not from God. Yung bang kunting bagay, may drama kayong dalawa, kunting diferensya, stress ka na. Kahit sa petty things, katakot-takot na paliwanagan para walang away, hindi ka sigurado kung kayo ba talaga. Laging merong trust issues. Selusan, away bati, bawat kilos mo may nakikitang diferensya sa iyo. Pati tatay mo, pati kuya mo, pinagsisilusan. Pamilya mo, pinagsisilusan. Lahat na lang may issue. Ikaw naman tudusuyo para walang gulo. Hindi pa kayo mag-asawa, tuliro ka na. Wala pang kasal, para kang nasasakal. Hindi mo na makilala ang sarili mo sa relationship niyo. God-given relationship will bring peace, not chaos. Tanungin mo ang sarili mo, kapatid, ang relasyon ba namin ay nakalalapit o nakakalayo sa Diyos? Lalo ba ako napapalapit sa Diyos? O napapalayo ako sa aking Panginoon? May peace ba ako habang kasama siya? Pinapahalagan ba niya ang conviction ko? Siya ba ay may takot sa Diyos? Pag-usapan natin, kapatid, why people often fall for the wrong person. Bakit kadalasan yung tao ay nahuhulog sa mga maling tao? At ano ang sinasabi ng Diyos patungkol dito? Ito pong pangalawa. Bakit may nahuhulog sa maling tao? Una, if emotions are leading, not God.
kapag pinapangunahan ng emosyon at hindi ng Diyos. In Jeremiah 17 verse 9, the human heart is the most deceitful of all things. Kapag puso ang pinairal at hindi ang wisdom ng Panginoon, madali tayong maloko, madali tayong mauto. Minsan kasi mas inuuna ang kilig, imbis na kay God makinig. Mas pinapakinggan ang feelings kaysa calling. Feelings are real, but they are not always right. Mapanday ang damdamin. Kaya isang malaking kamalian kung sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Gamitin mo ang isip mo kasi mapandaya ang puso. Mali yung mga narinig natin sa labas. Sundin mo ang sinasabi ng puso mo. Sabi ng Biblia, the heart is deceitful in all things. Mapandaya ang emosyon ng puso. May mga tao, attention seeker, pinuri lang, inappreciate lang, sinabihan lang ang ganda-ganda mo, na in love agad. Uto-uto. Isip-isip din minsan, wag lang puro emosyon, puro kilig. Let God lead your decisions, not just your emotion. Kapag puro ka emosyon, tandaan mo, sa dulo niyan, depression. If emotions are leading, you will fall into wrong person. Pangalawa, bakit nahuhulog sa maling tao? Because brokenness attracts brokenness. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Minsan, a person fall for the wrong people dahil hindi pa healed. May pinagdaanan, may lungkot, may sugat na pinagdaanan, broken, malungkot, loveless, kasi iniwan, na hurt. Kung feeling unloved ka, maniwala ka, kahit konting attention lang, kinikilig ka na. Kung galing ka sa heartbreak, feeling broken, minsan, rebound ang hanap, hindi healing. Hurt people attract hurt people. Yung taong malungkot, kaya nga kadalasan ginagamit ng demonyo ang kalungkutan ng isang tao para mahulog ka sa maling tao na ipapadala niya. Kaya kunting tawag, kunting biro sa iyo, nakuha na agad yung oo mo. Isa na namang biktima ng pang-uuto, napatawa ka lang, in love ka na agad. In love again. Kaya ang ending, parang isang linggong pag-ibig. Masaya sa umpisa, sa dulo, another story ng luha at dusa. Get healed before you love again. It is Jesus who will fill the void before anyone else tries to. Broken people attracts broken people. Kaya nahulog sa wrong person. Pangatlong dahilan, compromise over conviction. 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked with unbelievers. Alam mo nang hindi siya para sa iyo spiritually. Pero dahil gusto mo na, kinompromise mo yung standard mo. Okay lang kahit hindi siya Christian, mabait naman. Magbabago rin siya eventually. Hindi naman siya malakas uminom eh. Hindi naman malakas manigarilyo. At least ako, faithful. True love won't lead you away from God. Ang tunay na pag-ibig, hindi maglalayo sa iyo sa Diyos at sa standard na approve sa Diyos. Kung kailangan mong iwan si Lord para mahalin siya, hindi siya para sa iyo, kapatid. Pang-apat, why people fall to wrong person? Impatience leads to bad decisions. Impatience din nakapag-antay. Isaiah 40:31, but those who wait on the Lord shall renew their strength. Madaling mahulog sa mali kapag nagmamadali. Kapag nagmamadali kang magmahal, yung tipong
Lord, ang tagal mo naman. Sige na nga, siya na lang. At least may kasama ako. The danger of impatience is settling for less than what God has prepared for you. Do not chase love. Wait for it in God's time. Nababanggit na natin dito ang nagmamadali, nagkakamali. Ang hindi makatiis, nabubuntis. Ang hindi makapagantay, maagang nagiging nanay o nagiging tatay. Lastly, signs that a person is right for you. Anong sinyales na ang taong yan ay tama para sa iyo? Number 1, sign that that person is right for you. Number 1, points you to God, not away from Him. Points you to God. Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God. Yung taong tamang-tama para sa iyo, siya yung kasama mong naghahanap at lumalapit kay Lord. In fact, siya yung nagpupush sa iyo. Siya yung nagtutulak sa iyo palapit kay Lord. Nagpipray kayo together. Umaattend ng church together. Merong ministry together. May shared spiritual goals. At kasama si Lord sa usapan ninyo. Kasama ang Diyos sa goal ninyo. A Christ-centered relationship is a healthy relationship. Pangalawa na senyales na siya ang tamang tao para sa iyo. He points you to God. Pinapalapit ka, pinupush ka palapit kay Lord. Number 2, you can grow with Him, you can grow with her. Not just feel good with Him, not just feel good with her. You grow. You are growing. Proverbs 27 verse 17. As iron sharpens iron, so one person sharpens another. Hindi lang siya masaya kasama, kundi may growth kayo emotionally, mentally, and spiritually. May life goals siya. May maturity. Marunong makinig, magpayo, at umunawa. The right person won't complete you, but they will help you grow as you walk with God. Pangatlo, there is peace in your heart and a confirmation from God. May kapayapaan sa puso at may confirmation mula kay Lord. Philippians 4:7, and the peace of God will guard your heart. Hindi lang kilig ang basihan, kapatid. May kapayapaan ka sa puso. Meron kang peace. May confirmation ka sa prayer. Meron kang affirmation sa mentor or godly counselor mo. Payapa at approve ang magulang mo. Hindi pilit. Hindi madalian. Hindi uro-orada. Hindi biglaan. May wisdom. May guidance. The right relationship will be aligned with God's pace and timing. Sa aking pagtatapos, mga kaibigan, mga kapatid, hindi porket mahal mo, siya na ang para sa iyo. Hindi lahat ng okay sa simula ay kalooban ng Diyos hanggang dulo. Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi sa pagsunod sa Diyos. Kapatid, kung alam mong hindi siya ang inilaan ng Diyos para sa iyo, huwag mong ipilit. Huwag mong ipilit ang sarili mo. Mas masakit ang pagsisisi sa huli kaysa sakit ng pag-let go ngayon. God's no today
might be a setup for his best tomorrow. Mag-isip ng mabuti, manalangin, damhin ang puso ng ating Panginoong Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, bigyan mo po ako ng wisdom and courage to walk away from what is not your will. Teach me to listen to your voice above my own feelings. And help me wait patiently for the person you have prepared for me. Someone who will love you more than anything and lead me closer to you. In Jesus' name. Sana ganun ang iyong panalangin, kaibigan, kapatid. Pagpalain tayo ng Panginoon sa araw nito, palapakan natin ang ating Panginoon. Mga magulang, i-guide nyo ang inyong pong mga anak. Mas maiging tama yung landas sa mga desisyon sa buhay. Sa tulong at gabay ng Panginoon, tayo ay magtatagumpay. Sige, palapakan natin ang Panginoon, magsitayo. Itaas ang mga kamay at ako'y nagdideklara. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sa ating lahat, ang panatag na puso, ang matiwasay na pag-iisip, ang masayang kalooban at malakas na pangangatawan, ang pinagpalang buhay at kabuhayan ay dumaloy sa iyo at sa iyong sambahayan. Pakaingatan ka ng Diyos sa isang bugligong darating at ang kapayapaan niyang maghari sa atin. Tanggapin natin ito sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Lahat ay magsabi ng Amen. Happy Lord's Day! Happy Lord's Day!